Bawal ba mag-display ng mga logo? Ayan, kagaya niyan, logo ng kope ko. Bawal bang mag-display ng mga logo, brand, Facebook logo, kung ano-ano man produkto sa mga videos mo? Kailangan ba pag maggagawa ka ng video, iba-blur mo yung logo nila kasi daw trademark something daw yon? Yan. Guys, yung mga balitang yan, yung mga tutorial na yan, ang nasabi-sabing bawal yung mga logo, mga brand na ilagay sa mga video nyo o display sa video nyo, ay isa na naman pong fake news. Alright? Hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha yung mga ganyang, pag ganyan. Yung mga ganyang fake news, pero hindi po yun bawal. Depende po yan kung paano mo ginagamit yung logo. Kung paano mo ginagamit yung brand. Kung paano mo ginagamit yung kanilang mga trademark logo. Magiging bawal lang yan kapag ini-impersonate mo yung actual brand or mini-misrepresent mo sila. Like for example, yung Apple logo. Lalagyan mo ng pangalan mo, 'di ba? Parang ini-impersonate mo sila. Ay meron yung trademark. Bawal 'yon. Okay? For example, ilalagay mo yung logo ni Meta na parang nire-represent mo na ikaw ay parte ng Meta. Bawal yun. Alright? Hindi mo pwedeng ilagay sa live mo na meron ka ditong kung logo ng kung ano na parang ano mo na ikaw ay galing sa kanilang kumpanya. Bawal yun. Misrepresentation, impersonation, bawal yun. Pero kung ipapakita mo yung brand because you're cooking, pinapakita mo na ito yung ginagamit ko, gumagawa ka ng review, nagko-compare ka ng mga products, or ine-educate mo kami kung ano yung mga brand na pwedeng gamitin, hindi yun bawal. Because pinapakita mo lang naman yung mga brand eh. You're trying to it's either commentary, news reporting, research purposes. Walang problema dun. Ang bawal lang is kapag gagamitin mo yung logo at yung brand name nila para i-misrepresent yung mga tao. Yung magpapanggap ka na parte ng grupo na to para sa'yo bumili. Ganyan. Or gagamitin mo yung logo nila na trademark nila at salagyan mo ng pangalan mo. Bawal yun. Okay? So, yung fake news na nagpapakalat, para lang malaman nyo din. Sabi ko nga, kaya mali. Hindi. Kaya iba-iba ang tutorial is mali-mali ang iba-iba ang interpretation natin. Sana yung mga tinuturo nating tutorial or yung ating mga policy na binabasa, kung ano-anong article, basahin nyo ng buo. Wag yung per word or literal yung binabasa. Intindihin nyo para saan yung policy. Ano yung goal ng policy? Sinong pinaprotektahan ng policy? Doon yung maiintindihan. Alright? So sa mga tutorial dyan na walang ma-content, ayan, gawin yung content yan na hindi po bawal mag-display, mag-flex ng mga logo sa mga video, sa mga live streaming, as long as you're not misrepresenting or impersonating them. Alright? Alright.